Here we go. Saan na tayo? Okay, dito na tayo sa pocket option. Kasi yung ituturo ko po ngayon, sir, is pwedeng gamitin sa pocket option, I mean sa binary, at saka pwedeng gamitin sa Correct, forex. sir. Okay. Sa crypto, sir, hindi siya applicable. Pwede rin. Kasi the same pareho ang graphing sa crypto at saka sa forex at saka sa binary. Especially sa binary. Pwede mo itong gamitin talaga sa binary. Pwede rin sa forex. Okay. Ito dito nakikita mo, di ba, may moving average tayo isa. Oo, sir. Kita mo? Itong puti. Yung kulay puti na line. Naglagay tayo niyan, that is moving average na 50 SMA. Kumbaga, simple moving average lang. Kasi may klase-klase namang average eh. May WMA, may exponential, may SMA. So, Ano yung, simple. ano yan, sir? Pinagkaiba ng SMA sa WMA, SMA, SMA. Itong SMA, simple moving average, ito ang kumbaga pinaka-base, pinaka-simple, pinaka-basic. Ito naman Yan lang WM, talaga yung usually, sir, na ginagamit ng ano. yes, pinaka-default. Pero, karamihan gumagamit is AMA, exponential moving average, kasi mas tumpak daw ang reading niya eh. But it depends upon the situation and it depends upon the strategy. Kasi dito sa atin, ginagamit natin ngayon, yung ituturo kong strategy is SMA. Mayroon din akong strategy, ginagamit ko is EMA. Mayroon din WMA. Pero ngayon, kasi SMA yung, lang muna tayo. yes, kasi yun sila, mga medyo advanced na rin yun. Pero, wag ka. Ito ituturo ko ngayon, maniwala ka sa hindi, sir. Yung mentor namin, sir, alam mo, income niya, ginagamit nito, lalo na sa forex at saka dito sa binary option. Sa pocket option. Effective siya na, sir. Grabe talaga. Kumita siya ng isang session lang, $33,000. Grabe. And how much is that? $33,000. Kumita talaga. Actually, yun ang pinakamalaki niya. The rest is $20, $20,000, 30,000. Okay. Times natin Ilang ano 56. yun, sir? Ano yung time frame na ginamit dyan, sir? Tatlong time frame dito na ituturo ko. 1 minute, 15 minutes, at saka 5 minutes. So, how much is that? $33,000 is 1.8 million sa 1.8 isang, million sa peso. sa isang trading lang yun. Kumbaga sa Oras, isang, oras lang yun, sir, o minuto? mga, I guess 22 minutes kung hindi ako nagkakamali. 22 minutes, Grabe. 27 minutes na trade niya. Pero ano yun, sir, hindi siya gumamit ng leverage doon. Dito kasi yun eh. Dito niya tinira yun sa pocket option. Dito sa pocket option, kumbaga sa binary trading niya tinira yun. Pero sa forex, tinira din daw niya, malaki din, pero mas malaki pa rin dito daw sa pocket option, sa binary trading. Alam mo naman siguro ang binary trading, di ba? Wala pa akong idea, sir. Sa ano lang talaga ako. Okay, Yun lang yung mga... kita mo man yung screen ko, di ba? Right? Kita mo sir. yung screen. Okay. Kitang-kita, sir. Malinaw. Okay. Sundan mo ang cursors ko sa... Ito is dito ang oras. It means oras is yung uh, expiry time ng trade mo. Kasi in binary trading, you are trading against the time. Okay. Pag mag-trade ka, example, buy or sell or up or down, kung ano ilalagay mo ritong oras, yan, maka-countdown yan. From 3 minutes down to 0. Kung mauubos yung time, yung buy mo, kung Hindi niya ang na... yes,
Kung ang graph is nandoon pa rin sa taas, yung buy mo, yung price, andun pa rin siya sa taas, panalo ka. Pero kung ang price is nag-buy ka, bumaba siya, hanggang naubos yung time, talo ka. Ganun lang kasimple ang Basta kailangan nun sir, hindi siya bumaba dun sa sinet mo na price. time. Oh. It's okay lang Pero pag paano sir bababa kung siya. ano? Paano sir kung pumantay lang siya, hindi naman siya totally bumaba. Pumantay lang siya dun sa set mo. Pumantay siya is that's break even. Babalik ng system yung pera mo sa'yo. Parang tie lang yun. Yes, tayo lang. Okay, try natin ha. Yes sir. Ito na kasi kumpleto na to. This is what we call RSI. Alam mo naman siguro ang RSI, di ba, right? Yes sir. Stochastic oscillator. Alam mo na din. Yes sir. Na-discuss nyo na yan dun sa una eh. And then ito, moving average is 50. 50 yung nakalagay, SMA, tama. Tapos dito sa RSI at saka sa stochastic oscillator is mga default lang talaga. Explain ko but before I explain, ganito. Magte-trade muna tayo para makita mo kung ano talaga ang binary option. Okay? Okay, Yes sir. magte-trade ako ha. Okay, magte-trade. Sundan mo lang ang cursor. Live trade yan sir o demo? Demo to, naka-demo tayo. Naka-demo. Tingnan mo, naka-execute na ako ng trade. Okay? Nag-buy na ako and then tingnan mo itong oras. Sundan mo yung mouse ko, di ba? Oo. Nagka-countdown yung oras, 2 minutes, 48 seconds na ngayon, di ba? Right? Kita Under mo. ng 3 minutes yan? Ito. Sundan mo yung cursor ko. Okay. 2 minutes and 35 seconds na ngayon. Kita mo? Yes sir. Tapos 0. It means 0 kasi sundan mo yung cursor ko. Kasi dito sa candle, ayan, tumaas na siya. Kita mo yung green na line, yung maliit na green na line? Yan sabihin, yung sir, yan yung buy ko, yan yung price na binili ko. Ibig sabihin, pag bababa yan, beyond that line, talo ako pag maubos yung time. Yung time. Yes. Tingnan mo dito, di ba? May line. Tapos yung candle natin is andyan sa taas, above the line. So, it means green. Green yung pera ko dito. At saka dito sa top, CAD CFF, UTC, OTC, green. Ibig sabihin ng green is profit ako niyan. Pero hindi pa naubos ang time. Di ba? Kahit bumaba lang, as long na may time, playable pa yun. Yes. Walang problema as long as tumatakbo pa ang time. Kung green pa yan, it means umaayon sa trade mo, it means panalo ka. Yan ang binary option. Although madali lang siya pero madugo. Bakit madugo? Kasi walang take profit. Tingnan mo, nagbaba na yung graph, yung candle, di ba? So na zero na rin dito sa yung amount na win ko, zero na rin siya, 'di ba? Dito sa banda sa may time sa right side. Di ba? Ayan. Baka hindi mo siya yung binary option sir, hindi mo siya kagaya dun sa kung gusto mo ng ATP yun. Yes. Ito hindi kailangan tapusin talaga yung time, no? Yes. Kaya madugo ang labanan sa binary kasi walang TP at saka stop loss. Yan. Panalo tayo ng 35 seconds, no? Panalo yan pag hindi bababa. Kasi 92, yung 92 natin is, ayun, nag-zero na naman. But I think panalo ito. Pag hindi babalik yan, talo talaga yan. Pag hindi babalik sa taas, ayun, bumalik na siya ayun, sa taas. tumaas siya. Tumaas siya. 5, 4, 3, 2, oops, 1, boom! Ayun, panalo tayo. So, 92 yung sir, 92 yung win doon. 92% kasi depende naman kasi sa
currency. May mga currency na 85%, so it means nag-bet tayo ng 100, eto dito, makikita mo, you can change kung, eto ang kagandahan din sa binary kasi pwede mong i-change ang i-bet mo, i-bet mo. Hindi tulad sa Forex na pag mag-down ng 1 pip or 2 pips, minus yun sa, di ba? Minus yun sa pera mo, sa kabuuang pera mo. Sa binary, hindi. You can set manually. Ikaw ang magsiset ng bet mo dito. Kasi Yan yung 100, advantage. yes, 100 yung bet natin kanina. So 92%, that is $92 win. So, nanalo tayo ng net ng 92. Yes, $92. 92% kasi 100 yung bet natin. So $92 in 3 minutes. Wow. Paano Ganun sir kung tumaas pa yun ng tumaas? Hindi lang 92 o above the capital pa yun? No. Hindi. 92, fixed talaga yun. Kahit tumaas siya ng tumaas kasi hindi pareho, hindi tulad ng Forex. Kasi pag tumaas ng tumaas, na naaayon dun sa trade mo, tumataas yung capital mo, yung pera mo, di ba? Nadadagdagan, kumbaga. Sa binary naman, hindi. Fixed talaga. Kung 82%, 82% lang talaga. Fixed, yes, parang fixed lang siya. Yes, fixed price. Fixed wins, kumbaga. Yan ang binary. Okay, punta na tayo sa strategy. Okay? Pwede ito sa Forex and both. Forex at saka binary po. Okay? Sir. Eto. Punta ka sa basta lahat naman ng broker may tawag nito. May mga indicators naman, di ba, lahat. Punta ka sa moving average and then set mo ng 50. 50 SMA, okay? Kahit saan na broker yan. Tapos RSI at saka stochastic. That's default. Default lang talaga. Okay. Let's go. Kasi naka 1 minute time frame tayo eh. Punta tayo sa 5 minutes. Actually, there are 3 criteria eh. Dito sa strategy na ito. May 3 criteria. Dapat yung 5 minute time frame at saka 15 minutes pareho sila. Pareho sila, kumbaga, kung anong trend doon sa 5 minutes, dapat yun din ang trend doon sa 15 minutes. Tulad nito, 15 minutes is downtrend, di ba? Kasi andun sa taas yung moving average pababa siya eh. Yes, tama. Yan ang tandaan natin. Pag ang moving average natin nasa taas ng candle, it means downtrend yan. Pero pag andun, ang moving average natin is nasa baba ng candle, it means uptrend yon. Okay, tingnan natin. This is 15 minutes candle time frame. Punta tayo sa 5 minutes. Okay, downtrend din. Pareho sila. So, na-meet na yung first criteria. The second criteria, okay. Pansin mo itong, eto, sundan mo lang cursor ko, Sarah, kasi wala tayong panulat eh. Hindi ko na-download eh. Pansin mo itong blue ng stochastic. Pinaka-importante dito ang stochastic. Ito blue. Pag ang blue line above the orange line, it means the price will go surely down. Tingnan mo. Diba? Diba may dot line dyan na etong line na dot patungo sa taas. Kita mo sa cursor? Yes, sir. May crosshair, kumbaga. Pag itatapat ko dito, tingnan mo doon sa candle, yung katapat na candle doon sa taas. Yung kulay red sa taas. Diba, na kulay red. Yan ang ibig sabihin pag ang blue line ng stochastic is over the orange line, ang mangyayari dyan is down. Red yung candle.
And then sa RSI naman is bumaba siya sa level na 50. Ito kasing gitna. Etong gitna, sundan mo lang ang cursor. Etong gitna ng RSI itong sa taas, di ba? Bumaba siya ng 50. Nasa 50 level siya, bumaba siya. So kita mo, di ba? Bumaba siya. Ayan. Ayan, di ba? Bumaba siya. Kung isenter mo yan lahat from stochastic, andun yung blue line over the yellow, orange line, nasa taas siya. And then ang stochastic naman is andyan siya, bumaba siya banda sa 50 level kasi itong gitna is 50 level. And then yung candle is red. Yan ang ibig sabihin niya. Gets mo, sir? Yes, sir. Ibig sabihin nun, sir, may nangyaring pagbagsak ng market. Yes. May nangyaring pagbagsak ng price. Okay? Okay, so nakuha na natin yun. Sa stochastic, sa RSI, kailangan bababa siya or dyan sa banda sa 50 level. And then ang RSI is, ang blue is over the, ang price candle is blue over the orange line, ang blue. Okay, 5 minutes at saka 15 minutes, tumpak silang dalawa, downtrend sila. Dito na ang confirmation sa 1 minute. Okay. Sa 1 minute, hahanapin natin yun. Eto, dito. Hanap pa tayo na, ayan, eto, dito. Dito naman sa 1 minute, ito ang confirmation, sir. Ito, kita mo, dyan sa ang blue line is over the yellow line, the orange line. Diba? Kita mo? So, red. Pero maghanap pa rin tayo ng iba, yung talagang confirmation kasi hindi yun tumpak eh. Over lang yun ng lines. Ito. Ito dito. Yes, sir. Sumakto dun sa red candle. Yes. Pansin mo dito sa 1 minute time frame, hindi na siya sa 50 level, di ba? Hindi na 50 level. Saan naman yun? Eto. Hindi na 50 level, andun na siya sa taas. Di ba? At saka, etong, doon na siya, yung RSI natin is 70 na siya. It means, dito ang confirmation. Kumbaga, ang RSI natin at saka stochastic natin is kailangan overbought. Diba? Ito overbought naman ito kasi nasa 70 level na, diba? Ang RSI. Tapos yung stochastic natin is beyond 80 line level. So overbought na siya. Pag yan overbought, bababa na talaga yan. Tumpak na talaga. Yan talaga ang yan talaga ang confirmation sa 1 minute candle. Hanap pa tayo. Actually, ganito lang to kasimple, pero simple pero rock. Eto. Basta makumpara mo siya, makakakita ka ng confirmation. Oo. Eto, almost 80 yung 80 level yung RSI natin. So almost overbought na siya. Tapos dito sa stochastic natin is overbought na. And then yung blue candle natin is over the orange candle. So kita mo dun sa taas, di ba? Nasa taas na siya, sir, ng moving average. Yes, red na siya, di ba? Red na yung candle. Yan ang tandaan natin, sir. Pag ang ang stochastic natin is ang blue line nasa taas ng orange line, red talaga yan. Pababa talaga yan. Tapos, eto naman dito, ang blue line natin is, pansinin mo, eto, dito. Eto yung buy
buy or buy na execution. Eto, pansinin mo, sir. 'Di ba? Almost oversold na yung market natin dito sa baba. Tapos yung blue line natin is under the orange line. It means buy yan. Pansinin mo. Tapos ang stochastic natin is andyan na mismo sa level ng 50, 'di ba? Sa gitna. Oh, Etong level na to, sabihin, gray line. may mga punting pag-akyat. Yes. So nakita mo ang candle is green, 'di ba? Paakyat lahat. Yan ang tandaan mo, sir, pag ang blue line ng stochastic is under the orange line, tataas talaga yan. Lalo na pag i-confirm ng RSI natin na nasa gitna ng 50 level, tataas talaga yan. So kita mo, di ba? Parang, ayun nga sir, nakita ko ngayon, kahit dito sa kabila, ganun ang nangyari. Yes. Very effective yung master namin, ilang years na niya itong ginagamit. Dito talaga siya. Isa to sa mga nagpayaman sa kanya, sir. Etong technique na to. Kahit wala nang indicator, no sir? Hindi, kasi indicator to eh. Etong tatlo, indicator to. Pero may mga times din na nagtitrade siya, lalo na sa live, nagtitrade kami, ina-explain niya kasi gumagamit siya ng price action, candlestick pattern. Minsan, hindi siya gumagamit ng indicator. Pero itong itinuro niya sa amin, Yung lately, tatlo na yan, sir, na indicator, yes. yan yung maganda nagko-confirm yung bawat isa. Once na nag-confirm yung tatlo, yun talaga yung mangyayari dun sa... Yes. Yun talaga. Ah, Yun lang. Simple lang. Stochastic. Pag ang stochastic is over the the orange line, and then overbought siya beyond the 80 line, and then yung RSI naman is almost overbought, yun. Ang ibig sabihin nun is pababa na yung candles. Very, very effective to. Na-try ko na to. Minsan na try ako sa demo, 17 trades ko, sir. 6 lang yung loss. Tapos yung loss ko na yun is may discrepancy yun kasi dun sa 6 na yun, yung 4, I guess, hindi ako sure dun. Pero I just really tried to kumbaga gusto ko lang talaga patunayan kung mali ba talaga ako or what. Kasi ang 4 doon sure ko is hindi ako sure doon talaga sa confirmation. So ayun. Sa 17 trades, 6 lose, 11 wins. Edi sir, yung halimbawa, pag ina-analyze mo yung market, gamit yung tatlong indicator na yan, so, makakagawa ka na dyan ng strategy. Kahit yan lang. Yes. Actually, itong pinag-aralan natin ngayon is this is a Yes, strategy sir, already. napansin ko eh. Strategy na to kasi yung master namin, eto ginagamit niya. Sabi niya sa amin, maniwala kayo sa hindi. Pinakita niya mismo yung date talaga, yung trade niya. O ayan yung trade ko. That's more than $33,000 in one trading session. Foreigner kasi yun. Hindi siya Pinoy. Ano yan, sir? Kahit saang yan, kahit saang, bawa, kahit na anong assets. Yes, kahit na anong asset. Gold, indices, forex, kahit anong currency pair sa forex. Actually, bago lang niya to tinuro sa amin. I guess mga more than a week now. Sir, kasi doon pa lang sa dalawang indicator, pagka once ng yun, may malaki na yung chance eh. Yes, napakalaki talaga ng chance. Sabi niya sa amin, aralin nyo, try nyo. I'm not telling you something, but you must prove to yourself. At saka na-prove talaga namin na mantakay mo 17 trades.
Anim lang yung talo. Tapos yung apat doon, sure Oo. ko talaga, hindi ako sure doon sa confirmation. Pero pinurso ko pa rin yung trade. Although demo naman siya. Pero napatunayan kong very, very Effective. effective siya. Yun lang, tatlong confirmation, time frame natin is 5 minutes. Kung downtrend siya, dapat sa 15 minutes, downtrend din siya. And Yes. then, ang confirmation talaga, sa to 1 set the minute. entry point, andun sa 1 minute. Dun ka sa 1 minute. Kasi sa 1 minute, walang problema kung uptrend o downtrend siya. Walang problema dyan sa uh, moving average. Kasi coincide na yung dalawa sa 15 minutes at saka sa 5 minutes, downtrend pareho sila or uptrend pareho sila. Pagdating dito sa 1 minute, wag mo nang tingnan ang trend. Dito ka na sa stochastic at saka sa oscillator, sa Kasi RSI. doon mo malalaman yung nangyayari na on the Yes. spot. Yes. Pag nakita mo na in place na yung stochastic, overbought na, at saka or oversold na, poof, automatic talaga. Enter ka na ng position. Sa ibang platform, halos lahat naman ng broker is mayroong stochastic, meron Naalala talaga. mo sir yung yung sinasabi ko na dinidevelop ko ni strategy. Yes. Parang Kumusta yun? nabigyan tuloy ako ng ng parang lalong idea na bawa kasi kahit na matalo ka ng trend, ng trend, bawa nagkamali ka ng ng analyze, di ba? Pero pwede mo siyang mabawi using the martingale, di ba? Yes, tama. Yun yung nakita ko parang, ang galing. Ganda na. Maganda Kasi ang meron ka, martingale. Maganda ang martingale para mabawi yung mga losses. But it still depend upon your capital. Kasi kung maliit ng capital mo, hindi talaga yan makakahinga pag martingale. Lalo na tatlong yes, martingale oh, mo yun. or dalawang Saka, martingale, di ba? yes, at saka nandun yung yung risk tolerance talaga. Yes, Kailangan na napakalaki ng risk. Kasi sa trading, sir, etong mga technical analysis, fundamental analysis, wala yan sa psychology at saka sa risk management. Napakalaki, ang pinakamalaking percentage kung aaralin mo ang forex trading or kahit anong trading, binary trading, forex trading, o ano pa man yung forex trading na yan. Ang pinakamalaking percentage is the psychology. The mental, your mental talaga. And then, pangalawa yung money or money management or risk management. Napaka-importante kasi trade ka lang. Example, malaki kapital ko. Etong ilalagay ko, malaking lot size. pag wala Wala kang kang, wala, strategy talaga. yes, Oh, wala kang risk management talo. strategy. Kahit anong galing mo, ubos talaga Saka yan. rin Bakit? sir, totoo yun yung sa mental, yung once kasi na natalo ka ng emotion mo, Yes. doon mangyayari yung hindi ka na hindi ka na mag-iisip ng strategy. Kumbaga, Hindi na. Kasi alam mo anong oh, isipin mo doon kasi natalo ka. Revenge trading ang makabawi. gagawin. Yes, makabawi. Revenge trading na yun. Which is bawal yun sa trading. Don't overtrade. Don't revenge trade. Bakit? Pag mag-revenge or overtrade ka, hindi ka na makakakonsentrate doon sa strategy ginagamit mo. Kasi bakit? Oh, Ang inisip mo is pera, pera, pera para makabawi. Diba? yes. Kasi dito sa trading, sir, example, especially sabi ng mga expert, yung mga gurus namin, pagpapasok kayo sa trading, huwag nyo isipin ang pera agad. No. Ang Yes, totoo. isipin nyo yung learning nyo, yung emosyon nyo, how to control your emotion. You must be a robot para no emotion. Huwag nyo isipin ang pera na, yes, yaman ako, magkakapera. No. The money will follow pag alam mo na pag na-master mo yung mga yan. Bakit? Ang Sabi, importante sabi, talaga dito, yes. yung
makapag-develop ka ng hindi man perfect pero concrete na strategy. Actually, walang perfect na strategy, sir, sa forex trading o anong pa man yung mga trading Pero dyan. sir, ang ibig ko sabihin ba, at least man lang na yung strategy mo, kung kahit na natatalo siya ng ng bawa, kumbaga nakikita mo naman na lumalaban naman yung strategy mo, Yes. na nagbe-benefit ka. Oh, In other words, kahit dumadaan ka ng talo, kasi pati yung mga international pro traders natin, may mga talo din yan, milyon-milyon pa. But, totoo yun. ang Mga pro maganda, trader, yes, ang maganda, yung strategy na ginagamit mo is malaki yung winning rate. Kumbaga sa 10 trades, you are 80 to 85% win. Diba? Kumbaga sa 10 trades, sa 10 execution mo na trading mo is 8 yung panalo. 2 lang yung talo. Walang magaling na lalaki sa trading kahit ang mga pro. Yan ang sinasaksak ng mga guro namin sa amin. Kasi till now, sir, nag-aaral pa rin ako. Kasi gusto din natin mas advanced pa ng mga knowledge. kasi yung bottom line dyan is no one can predict the market. Alam mo, sino lang makaka-predict ng market? Isa lang. Yung naglalang sa atin, ang Diyos lang. No one can really predict the market. Kasi ang market Kumbaga, is very volatile, unpredictable. Downtrend niya yan, maya-maya, andun na sa taas. Diba? Analysis mo, ang ganda-ganda na ngayon. Ilang oras ka nag-a-analyze, okay. 1 hour or 2 hours from now, bababa yan, ditong level na to, blah, blah, blah. Lalagay ka ng mga support and resistance level, yun pala. The next 1 hour, ando na naman sa ay, di ba? So, pero yan. sir, na-encounter naman nyo na ba yung smart money concept? Nakita ko siya sa YouTube before, pero hindi ko Yes. inaral eh. Nangyari yan, yung smart money concept. Nangyari yan last week ago, last Thursday, nung nag-trade kami. Ang daming nag-aabang kasi yung mga indicators namin, yung mga strategy namin, nag-a-align na doon sa market. Kumbaga, we are expecting a downtrend. Alam mo anong nangyari? Hindi bumulusok. Tumaas. So, anong thought doon? Bakit? Maraming talo doon last week, first day. Maraming, hindi ngayon na Thursday ha, yung nakaraang Thursday, mga ayun sir yung ano ba tayo ngayon? Yun yung ginamit na strategy. 19, nung September 19. Maraming traders na talo doon. Bakit? May pumasok na SMC. Yung smart money concept. Alam mo yun, alam mo ano ang smart money concept? It is sir, hindi wala man ako. Ko lang, daanan ko lang. Yes, pero hindi ko naman sasabihin ko sa iyo, ano yan sila? Yung mga smart money na yan, kung may alam ka sa crypto, kung may background ka sa crypto, yan yung tinatawag na mga whales. Okay. Mga whale, alam ko sir, familiar naman ako. Yun yung mga, mga big kumbaga sila yung mga hodl ng malalaking mga assets. Yes. Dito naman sa Forex, tinatawag silang smart money. Sila yung mga, in other words, in layman's term, they are the manipulators. They can manipulate the market. Tulad nung nangyari nung last week, September 19. Maraming natalo talaga doon because we are expecting a downtrend eh. Bubulusok talaga kasi lahat ng mga analysis namin andun na eh. Nakalatag na lahat. Eh anong nangyari? Bumaliktad yung market. Bakit nangyari yun? Ganito yun. Bakit nangyari? Ganito. Pumasok ang manipulators. Pumasok ang mga smart monies. Anong ginawa nila? Yung mga smart monies na yan, yung mga manipulators na yan, they are the big players in the market.
they can alter or change the direction of the market. Halimbawa, downtrend sana yon, yung inaasahan namin lahat. Downtrend. O, tapos, may ginawa sila. They manipulated the market, kumbaga. So, Parang para, pinadama lang muna nila. yes. Para Tulad ng makuha nila eleksyon. yun. Tulad ng eleksyon, may nandadaya. Yung mga mandaraya sa eleksyon, para manalo, sila yung mga manipulator, sila yung mga smart money, mga whales dito sa trading world natin. Bakit nila ginagawa yun? Bakit? Millions din ang pera nilang nilagay dyan. Kasi, pag hindi aayon sa gusto nila yung market, million-million din matatalo sa kanila, di ba? So, ang ginagawa nila, they manipulated the market para aayon dun sa gusto nila at saka sila yung panalo. Ngayon, the problem is tayong maliliit, mga retailers na mga traders ang nasasagasaan. Talo Kasi tayo, ano alam. yun eh. Pagkakaintindi ko din kasi sir, for example, no, kung yung demand, bawa, nasa average lang. Kung ang gusto nilang mangyari, ibabagsak nila yung demand, kumbaga, magsisell sila ng madami. Ganyan sa crypto di ba? Yes, ganyan din. They are manipulators. Kasi kung patataasin naman nila yung demand, kukunin nila yung mas pinakamalaking supply para tumaas yung market. Para tumupak doon sa gusto nila. Ganun talaga yung ginagawa ng mga manipulator. Actually, ganun din pala sir sa sa forex, no? Yes, ganun din sa forex. Actually, sir, as we go on, I don't know kung ilang buwan ba ngayon or what, ituturo ko din yung smart money concept na strategy. Para just in case we encounter something, alam na natin gagawin natin. Ituturo ko din yan, smart money concept. Yes, sir. Don't worry. Kasi, yun, gusto ko matutunan yun, sabi ko. Pero, ang gulo kasi sa YT, pag yung mga tutorial lang. Ituturo ko din yan. Sige, sir. Thank you, sir. Kasi yung teacher namin dyan sa Smart Money Concept is from UK. Pro trader talaga siya. From UK. Magaling talaga na trader. Yun, yung isa na pinaka gusto ko, yung how to counter the smart money manipulators para hindi tayo malaglag. Pero kasi minsan, we are overwhelmed kasi during the week. From Monday to Friday na trade tayo, kasi yung mga smart money, minsan lang yan sila lumalabas sa isang buwan, 3 times, 2 times, ganun. Minsan lang, pero although minsan lang, milyon-milyon din nasasagasaan. At saka milyon-milyon, tumpak-tumpak na pera, limpak-limpak na pera. Tumatiming lang naman sila, kumbaga. Tumatiming lang sila. Pero hindi naman yun daily Hindi daily yun, kasi sa isang buwan, 3 times, 2 times. Kaya nga, tayo, mga retailers, mga maliliit na mga traders, hindi tayo nakakapaghanda. Kasi minsan lang, kasi minsan lang sila umatake. Pero, sabi ng guro namin, meron tayong pangontra sa kanila. Kumbaga sila ang vampira, meron tayong pangontra sa kanila. Sila mga aswang, meron tayong pangontra sa kanila. Bakit? Sabi niya, this is the smart money concept. Ituturo ko sa inyo paano sila kalabanin. Paano i-reverse yung gusto nila mangyari na hindi tayo matatangay. Yes, matatangay ng agos. So balik tayo sa lesson, sir. Gets mo ba, sir, or pwede natin ulitin? Nag-gets ko na siya dun sa tatlong indicator na ginamit. Basta yun lang, sir. Huwag mong kalimutan. First is punta ka sa M5.
Yes, 5, 5-minute 15 time is frame. 1. Oh, Tapos, tingnan mo lang sa 5 minutes at saka sa 15 minutes, kailangan mag-coincide sila. Kung uptrend yung isa. Kung uptrend yung isa, uptrend yung isa. Kung downtrend, downtrend. Pag hindi sila coincide, pag hindi pareho, no, don't take the trade. mali, Okay? hindi confirm yung signal. Yes, hindi confirm, hindi na coincide yung isang criteria. Ano yung pag mag-coincide sila, punta ka sa M1 kasi doon ang confirmation ng entry mo sa M1 sa time frame minute, 1 minute. Pag nag-match yung tatlo, Nag-match yung tatlo, go. Gora ka na. Sure yun. yun Actually, yung ginagamit na ito ng mga professional traders. Kaya tayo din, sana gamitin natin. thank you, Kasi sir. I proved this. Isa na talaga ako sa, kumbaga, living witness na itong uh, technique na ito, gumagana talaga. Kasi nag-trade ako, 17 trades, 11 wins, 6 losses. Yung apat doon, hindi pa ako sure. Kaya yun siguro na lose. Pero yung dalawa doon na lose, sure talaga ako na malulus yun. Kasi Sobrang sinubukan ko eh. sir. Ah, thank you talaga sa natuto talaga ako ngayong gabi kasi yung pala sabi ko, kaya pala tong mga indicators na to, laging, hindi lang talaga kasi step by step yung pagtuturo kasi sa mga Yeah. YT. Ngayon, dun sa ginagawa kong strategy, itong tinuro mo ngayon, napaka-useful niya kasi sabi ko, kung ganito na may itong indicators na to, lalo na sa pagiging scalper, napaka-simple. Makakakuha ka agad ng hindi man siya, although sabihin na natin hindi siya consistent, pero at least meron na akong ideya kung paano makita yung ma-analyze yung market. Yes. May dadaanan pa, marami pa tayong dadaanan, sir. Yes, Kasi, sir. yun nga, sabi ko sa group chat natin, from the very basic of trading, both forex and binary, ilalapag ko dun lahat. Kayo na bahala magbasa o kayo na bahala manood ng video. Basta Thank you ilalapag so ko much, doon. sir. Ah, Kaya sabi ni Sir, okay din yung suggestion ni Sir G. Kasi ah. worry din siya na may maiiwan. Sabi ko, Sir, walang maiiwan. Bakit? Kasi Every month, naka-record naman. Oo. yes. Kasi every month, pipili ako ng isa na tuturuan ko ng advanced learning. Every month yan talaga. And then, aside from that, sa JC po, maglalagay pa po ako ng learning materials from very basic down up to advanced learning talaga na hindi Yun. nyo makikita sa ibang free na mga group chats.